بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على صفوة الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Natalakay na natin ang apat na o tatlong magpapatunay sa kairalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang fitrah, ang logic, ang kaisipan, ang nararamdaman ng tao o al-hiss al-mushahad sa wikang Arabic. Ganon din ang sharia, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala, nagpapatunay din patungkol sa kairalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano pinapatunayan ng sharia ng Allah subhanahu wa ta'ala na merong ang Panginoon? Lahat ya ikhwa ng mga banal na kapahayagan na ipinababa ng Allah subhanahu wa ta'ala at lahat ng nilalaman nito nagpapatunay lang na merong Panginoon na umiiral. Hindi ba kayo nagtataka sa napakagandang mga alituntunit, mga batas na nilalaman ng Quranul Karim? Idinitalya sa atin ang lahat. Ma farratna fil kitabi min shay. Hindi kami nagkulang sa aklat ng kahit na anuman, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng kinakailangan ng tao ay nakasaad sa Quranul Karim. Lahat ng batas ay napakaganda ng sa batas ito ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sa batas ng pagsamba, ahkam al-ibadat, fiqhul ibadat, fiqhul usra, fiqhul buyur. Ganon din maging sa talaq, lahat idinitalya sa atin ng Quranul Karim. So, ang kabuuan nito, lahat nito, nagpapatunay lamang na mayroong Panginoon na nagpadala sa atin ng mga banal na kapahayagan na siya ang Panginoon na dapat nating sambahin. Yan ang patungkol sa kairalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Meron bang mga taong hindi naniniwala na mayroong Panginoon, hindi naniniwala sa bagay na ito, sa wujud, na mayroong Panginoong umiiral? Ang sagot, meron. Subalit ang pagtanggi nila, ang hindi nila paniniwala, ay hindi nangangahulugan na talagang walang Panginoon. Naniniwala pa rin sila, subalit yung pagtanggi nila, kibir lang, pagmamayabang lang. Kagaya nino? Gaya ni Fir'aun. Qala ana rabbukumul a'la. Si Fir'aun na nag-claim na siya ang Panginoon, ganun pa man nung siya ay nasa bingit na ng kamatayan, ay nakarealize pa rin siya na mayroon pa rin Panginoon na umiiral. Nung siya ay malapit ng malunod, nagsyahada pa rin siya. Nasabi niya, pinaniniwalaan ko na ang Panginoon na pinaniniwalaan ni Musa alayhi salam. Subalit, hindi yun nakatulong sa kanya dahil last hour na, naghihingalo na siya. Dati-rati na hinihikayat siya ni Musa, ayaw niyang maniwala. Kaya nga sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا. Tinatanggihan nila ang kairalan ng Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang mga puso nila deep inside, nandun pa rin ang paniniwala nila sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nandun pa rin ang pagkilala nila na sila ay mga nilikha lamang. Sila ay mga hamak na mga nilikha at mayroong lumikha sa kanila at mayroong Panginoon na umiiral na siya ang lumikha sa kanila. Ganon din si Namrud na nakadibate ni Ibrahim alayhi salam. Bagamat tumanggi siya na mayroong Panginoon, subalit natalo pa rin siya sa debate ni Ibrahim. Sabi ni Ibrahim sa kanya, Inna Allah ya'ti bisyamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib. Ang araw ay sumisikat, sabi niya, galing sa silangan. Kaya sabi niya, pasikatin mo siya galing sa dakong kinalulubugan nito. Fabuhita alladhi kafar. Pangalawang pinaniniwalaan natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ay ang tauhid ar-rububiyyah. Alam ko ya ikhwan na marami sa inyo na
napag-aralan niyo na ito, basic lang ito. Subalit ang pinaka-highlights ng pag-aaral natin sa kurso na ito ay nasa bandang huli. Nasa ika-third day, nasa ika-fourth day, hanggang sa huling araw ng pag-aaral natin. Ang Tauhid ar-Rububiyyah, ano ibig sabihin ng Tauhid ar-Rububiyyah? Ang paniniwala sa pagkapanginoon ng Allah subhanahu wa ta'ala na siya ang Rabb. Ano ibig sabihin ng Rabb? Ang salitang Rabb. Kapag narinig mo ang salitang Rabb, ano ibig sabihin ito? Sinasabi natin every time tayo magsala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ano ibig sabihin ng Rabbil Alamin? Ang Rabb, ya ikhwan, nangangahulugan ng tatlong bagay. Tatlong bagay ang pinapakahulugan ng salitang Ar-Rabb. Una, ang Tauhid ar-Rububiyyah, nangangahulugan ito, saklaw nito ang tatlong bagay. Ang al-khalq, ang paglikha, ganun din ang pagmamayari, pangatlo ang pangangasiwa o al-amr. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ang may hawak ng command. Ano ibig sabihin ng al-khalq? Sabi natin kapag nabanggit ang Rabb, nangangahulugan ito ng tatlong kahulugan. Una, al-khalq. Ang Allah subhanahu wa ta'ala ay ang siyang lumikha ng lahat. Siya ang tagapaglikha at ang lahat ay nilikha niya. Ganon din, siya ang nagmamayari ng lahat. Pangatlo, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang tagapagkontrol ng lahat. Siya ang may hawak ng command. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang paglikha niya, hindi kagaya ng paglikha ng tao. Dahil ang tao kung minsan nakakapaglikha, nakakapag-innovate. Subalit, ang pagkakaiba ng paglikha ng Allah sa paglikha ng tao, ang tao kapag naglikha, may raw material o wala? Mag-invent tayo ng sasakyan. Gumagamit tayo ng raw material o hindi? Kailangan natin ng raw material. Pero Allah subhanahu wa ta'ala naglilikha siya galing sa wala. Galing sa scratch kung tawagin. Pero ang tao, hindi niya kayang maglikha kahit na isang dhubaba, kahit na isang langaw man lang. Kaya ng tao maggawa ngayon ng mga drone. Kaya nila magpalipad ng mga, gagawa ng mga, yung ginagamit nila pang spy ngayon, camera ng mga bee, ng mga ibon. Pero saan nila kinuha yun? Kaya nga Allah subhanahu wa ta'ala, sinabi niya, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allah subhanahu wa ta'ala, nirecognize niya na mayroong mga ibang lumilikha. Pero Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha sa lahat. Ganon din, ang Allah subhanahu wa ta'ala nagmamayari ng lahat. Inna Allah lahu mulku samawati wal ard. Pagmamayari ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng nasa kalangitan at lahat ng nasa kalupaan. Ang tanong, hindi ba ang tao ay meron ding pagmamayari? Tinatawag siyang owner. Sasakyan mo, ikaw ang owner niya. Lupa mo, ganun din. Ikaw may-ari ng lupa mo. Paano mo nasabi na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang natatanging tagapaglikha? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamayari niya, ang ownership niya, sakop niyang lahat. Ang tao, yung pinagmamayarian mo, yung ownership mo, sa'yo lang yun. Pero angkin mo ba kung anong angkin ng iba? Sakop mo ba kung anong sakop ng iba? La. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, lahat ay sakop niya. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala, kaya niyang gawin ang kahit na ano sa lahat ng angkin niya. Ang tao, pwede bang yung cellphone niya, basagin niya, gawin niya kahit na ano? Hindi. Dahil may limitations. Ipinagkaloob yan sa'yo ng Allah subhanahu wa ta'ala, dapat pangalagaan mo. Pero Allah subhanahu wa ta'ala, ang pagmamayari niya, ang property niya, kaya niyang wasakin. At walang makapag-question sa Allah subhanahu wa ta'ala, walang makapagtatanong sa kanya. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Pero ang tao, questionable siya. Bakit mo binasag yan? Bakit mo sinira yan? Bakit mo pinabayaan yan? Yung property mo, hanggang dyan ka lang. Pero yung kapitbahay, property ng kapitbahay mo, hindi mo na pagmamayari. Pero ang Allah subhanahu wa ta'ala, hawak niyang lahat. Anytime, kaya niyang wasakin ang lahat. So yun ang pagkakaiba ng mulk ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pag-angkin o pagmamayari ng nilalang niya. Ganon din ang Allah subhanahu wa ta'ala, isa sa kahulugan ng Rabb,
hawak niyang command. Lahat ng gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala mangyari ay mangyari. Subalit ang kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang command ng Allah ay nahati sa dalawa. Al-amru al-kawni at ang al-amru al-syar'i. Anong pagkakaiba ng dalawang ito? Ang amru al-kawni, ito yung mga dapat na mangyari. Innama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Be and it will be. Lahat ng gustong mangyari ng Allah subhanahu wa ta'ala talagang mangyari. Ito yung al-amrul kauni. Tulad ng pagkakaroon ng bagyo, ng ulan, magkaroon ng ganitong Islamic Center, magkaroon ng ganitong symposium, magkaroon ng sakuna. Lahat nun ay talagang mangyari. Salita lang. Allah subhanahu wa ta'ala kapag meron siyang gustong mangyari, sa salita lang, sasabihin lang niyang kun fayakun. Ganon din ang amru as-syar'i. May command ang Allah subhanahu wa ta'ala, subalit ang amru as-syar'i kung minsan nangyayari, kung minsan hindi nangyayari. Dahil bakit? Depende ito sa mga sumusunod nito, gumagawa nito. Dahil binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang tao dito ng choices niya. Kung minsan, gusto lang Allah subhanahu wa ta'ala sa tao na magsala sila. Lahat ba ng tao nagsala? Gusto lang Allah subhanahu wa ta'ala mga tao magtakip ng aura nila. Lahat ba ng tao nagtatakip ng aura nila? Gusto lang Allah subhanahu wa ta'ala lahat natin ay magsaka, lahat natin ay sumunod sa utos niya. Pero marami ang mga lumalabag sa utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. So ang amru syar'i, kung minsan mangyari, kung minsan hindi siya mangyari. Pero ang amrul kauni, ang command ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sanlibutan, ay dapat itong mangyari. Ang amru syar'i, ito yung nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang amrul kauni, ito yung mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung musyi'a. Ito yung mga itinakda ng Allah subhanahu wa ta'ala. Samantalang ang amru syar'i, ito yung mutaalliq sa mga nagugustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala na kung minsan nangyayari at hindi nangyayari. So lahat nun ay hawak ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang amrul kauni, ang amru syar'i, kontrolado ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat. Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na hawak nilang remote control. Kapag nagkalindol, sabi nila, sumobra daw yung hindi daw, nakalimutan daw nilang i-remote control. Ngayon, saan na yung may hawak ng remote control? Naka-mugshot na, di ba? By the way, ya ikhwa, ang tawhid ar-rububiyyah, kan natin kanina, ang tawhid ar-rububiyyah, lahat ay tumatanggap nito. Maging yung mga hindi tumatanggap ng tawhid ar-rububiyyah, deep inside, tinatanggap pa rin nila mayroong Panginoon. Maging si Fir'aun. At kung anong nagpapatunay sa kairalan ng Allah, yun din ang nagpapatunay ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Rabb. Subalit sino ang mga naligaw dito? Kabilang sa naligaw sa tawhid ar-rububiyyah, ang mga Katoliko. Ang mga naniniwala sa Trinidad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil meron iba sa kanila ang naniniwala na si Jesucristo may kapangyarihan, kung ano ang kapangyarihan din ng Diyos Ama, ng Panginoon. Ganon din ang mga musyrikul Arab, yung mga pagano na mga Arabo, naniniwala sila na yung mga santo-santo nila ay may kapangyarihan na maglikha ng khalq. Hayakumullah Shaykh. Alasana. Ganon din yung mga tumangging maniwala na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng maging ang ginagawa ng mga tao. Subalit may mga grupo ng mga tao na sabi nila, ang tao siya ang lumikha ng gawain niya. Pero tayo, naniniwala na ang Allah nilikha tayo, ganoon din nilikha din ng Allah subhanahu wa ta'ala ang ating mga gawain. So yan yung mga iilan sa mga naligaw sa tawhid ar-rububiyyah. Pangatlong pinaniniwalaan natin patungkol sa Allah subhanahu wa ta'ala, ya ikhwa, ay ang patungkol sa uluhiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala.
Tauhid al-uluhiyya. Ang paniniwala natin ng Allah subhanahu wa ta'ala ay ilah. Ano yung ibig sabihin ng ilah? Ang ilah, nangangahulugan ito ang sinasamba, ay al-ma'luh. Mga Arabo, kaya nga, maging ang mga Kristiyanong, mga Arabo, mga hindi Muslim na Arabo, maging ang mga Hudyo, tinatawag nilang Allah ng Allah kasi ang ibig sabihin niya literally ay ang sinasamba. Sabi natin kanina, ano ang pagkakaiba ng Tauhid al-Uluhiyya sa Tauhid al-Rububiyya? Ang Tauhid al-Rububiyya, lahat ng tao ay tinanggap ito. Subalit, hindi yun sapat na magiging Muslim ang isang tao. Hindi yun sapat na maililigtas mo ang sarili mo sa kapahamakan. Hindi yun sapat na makakapasok ka na sa paraiso, sa Jannah. Dahil ang Tauhid al-Uluhiyya, ya ikhwa, ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang dahilan, ito ang meaning ng la ilaha illallah. Ganon din, ito ang dahilan kung bakit nagsugo ang Allah subhanahu wa ta'ala ng mga propeta, kung bakit niya pinadala si Nuh, si Ibrahim, si Musa, si Isa, at lahat ng mga sinugo ng Allah ipinadala niya dahil sa uri na ito ng Tauhid. Ang mga Arabo, kapag tanungin sila, sinong lumikha ng langit at saka lupa? Ang anong sasagot nila? Wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaquluna Allah. Sasabihin nilang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit, may naidulot ba yun sa kanila? May naitulong sa kanila? Ang pagkilala nila sa rububiyya ng Allah subhanahu wa ta'ala? La. Kaya nga nagtataka sila na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay sabi nila, "Aja'ala al-alihata ilahan wahida? Inna hadha la shay'un 'ujab." Nakapagtataka sabi nila na gustong gagawin ni Muhammad ng Panginoon ay iisa lang. So ang Tauhid ar-Rububiyyah hindi sapat. Maliban na lamang kung paniniwalaan mo ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ang Panginoon na karapat dapat mong sambahin. Dahil merong mga tao ang naniniwala na ang lumikha ng langit at saka ng lupa, sabi nila ay ang Panginoon, maging ang mga Kristiyano. Ganon pa man, naniniwala sila na merong pang ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Jesus is Lord. Diba, makikita nyo sa mga signboard, mga bulletin, sa mga, Jesus is the only Savior. Ang iba, sa ilalim ng masasakyan. Ganon din, ang Tauhid al-Uluhiyya, ito ang karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang hak ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang mga alipin. Nilikha tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala dahil dito. Dahil sa bagay na ito. Isang araw, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ay nakasakay siya ng donkey. At sakay sa kanya, angkas niya si Mu'adh ibn Jabal. Sabi niya, "Ya Mu'adh, inni la uhibbuka fillah." Sabi niya, "Atadri ma haqqullah 'ala al-'abid wa ma haqqul 'abidi 'ala Allah?" Alam mo ba kung anong karapatan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa mga alipin niya? At kung anong karapatan ng mga alipin sa Allah? Sabi niya, "Allah wa rasuluhu 'alam." Saka ipinaliwanag sa kanya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam kung ano ang karapatan ng Allah sa sangkatauhan. Sabi niya, "Haqqullah 'ala al-'abid an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'an." Right ng Allah subhanahu wa ta'ala, karapatan niya na siya lamang ang dapat na Panginoon na sambahin ng sangkatauhan. Yun ang gusto sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin ang dahilan kung bakit nagkaroon ng hidwaan, ng away sa pagitan ng mga propeta at ng kanilang mga kinasasakupan. Bakit si Propeta Muhammad nag-away siya at saka ng mga kamag-anak niya, ng mga tiyuhin niya? Si Abu Lahab, si Abu Jahal. Bakit niya nakalaban ng mga kababayan niya? Hindi dahil sa ayaw nilang maniwala ng Allah ang lumikha ng langit at saka ng lupa. Pero dahil meron silang ibang Panginoon na kinikilala, meron silang ibang Panginoon na sinasamba. Nung dumating ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ang dami nung nakapaligid ng mga santo sa Kaaba, ilan? More than 360 idols. At yun ang dahilan kung bakit nagkaroon ng hidwaan sa pagitan ng mga propeta at ng kanilang mga kinasasakupan. So ang Tauhid al-Uluhiyya, ito ang dahilan kung bakit tayo nilikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi sinabi niya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ang jin, ang tao, nilikha lamang ng Allah subhanahu wa ta'ala sa bagay na ito, sa
pag-ibada, sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ito ang dahilan kung bakit nagpadala ang Allah ng lahat ng mga sugo. Anong dalil? Sinabi niya sa Quran al-Karim, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Lahat ng sugo, lahat ng lugar nagpadala ang Allah subhanahu wa ta'ala sa kanila ng mga propeta. Subalit ang lahat ng mga naunang propeta exclusive lamang sa kanilang mga kinasasakupan. Maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siya ang huling sugo sa lahat ng tao na ipinadala siya ng Allah sa lahat ng tao. Si Jesucristo, kanino ipinadala? Sa bayan ng Israel, sa mga Bani Israel. Si Noah para lang sa kinasasakupan niya, si Ibrahim para lang sa kinasasakupan niya. Sulaiman, si Dawud, lahat nila. Subalit ang Rasul sallallahu alaihi wasallam ipinadala siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng tao. Pangatlong issue na tatalakay natin sa Tauhid al-Uluhiyya, ang katotohanan hinggil sa ibada. Ano ba ang ibig sabihin ng tinatawag na ibada? Sabi natin ang ilah nangangahulugan ng pagsamba, ang Panginoon na sinasamba. Subalit ano ang ibig sabihin ng pagsamba? Ang pagsamba, ya ikhwa, matatawag mo na ang tao sumasamba kapag nandoon ang pagmamahal. Nandoon sa kanya ang pagpapakumbaba. Nandoon sa kanya ang pagpapasakop at pagdakila. Kung minsan ang tao nagpapasakop, sumusurrender, di ba? Sumusuko. Pero mahal ba niya yung sinusukuan niya? Sumusuko siya. Yung mga rebelde, sumusuko. Pero yung tao na yun, na doon sila sumuko sa kanya, dinadakila nila o hindi? Hindi nila dinadakila. Subalit tayo, pagdating sa Allah subhanahu wa ta'ala, tumatalima tayo. Sumusuko tayo. At nandun ang pagmamahal at pagdakila natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpo-prostrate, nagsusujud tayo. Nagpapatira pa tayo na may kalakip na pagdakila at pagmamahal sa Panginoon na nag-utos sa atin na sumamba sa Kanya. Nakakaramdam tayo ng kataimtiman ng loob. Nandoon sa atin ang pagiging sincere sa pagsamba natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi tayo napipilitan lang. Ginagawa natin yun dahil sa alipin niya tayo. Dahil sa tayo ay mga nilalang niya, mga nilikha niya. So, kung walang pagdakila sa Allah subhanahu wa ta'ala, hindi ka matawag na sumasamba sa Kanya. Kung wala kang pagmamahal, hindi ka matatawag na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, nandoon ang khudu', nandoon ang mahabba, nandoon ang ta'zim sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, ang Tauhid al-Uluhiyya, meron itong hinihiling. Meron itong dinidemand sa atin para ito ay maging makabuluhan sa atin. Anong hinihiling nito? Sarfu jami' al-ibadat lillahi subhanahu wa ta'ala. Dapat ilaan lamang natin ang lahat ng uri ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng pagsamba, nakikita o hindi nakikita, panloob na pagsamba, o di kaya yung mga kinakailangan ng kilos, ng salita na pagsamba, lahat nun ay dapat na ilaan lamang natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan ang ibada na tinanggihan ng mga musyrikin ng Quraysh na tanggapin. Ito yung hindi nila matanggap kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanggap na nila na ang Allah subhanahu wa ta'ala ang lumikha ng langit, ang lupa, siya ang nagbibigay ng kapag nalunod sila, kapag napunta sila sa laot at nagka-problema, nagka-trouble sa dagat, lumakas ang hangin, nagiging muwahhid sila. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعْوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Nagtatambal sila ulit sa Allah subhanahu wa ta'ala at ibig sabihin, nangangahulugan, alam nila kung sino ang dapat nilang sambahin. Pero bakit sila sumasamba sa iba? Ang apat na uri ng ibada. Ang una, ang ibada al-qalbiyya. Meron tayong mga pagsamba sa pamagitan lamang ng ating puso. Kagaya ng ano? Ang example niya.
Kagaya ng pagiging sincere sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita siya o hindi? Ha? Nakikita mo ba na yung kapatid mo sincere o hindi? Hindi. Walang nakakaalam yan kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ganon din ang tawakkul. Ganon din ang khawf, ang pagkakaroon ng takot sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang raja, ang pagkakaroon ng pag-asa sa Kanya. Lahat nito ay mga ibadat qalbiyya, mga pagsamba sa puso lamang ng tao na walang nakakaalam nito kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Pangalawa, al-ibada al-badaniyya. May mga pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na dapat gawin natin ito sa pamamagitan ng ating pangangatawan. Kagaya ng ano? Kagaya ng sala. Pwede ba na sabihin ng isang tao, maalala ko noon, bata pa ako, nag-adhan. Tinawag namin yung isang brother, sabi namin, halika na sa masjid. Nag-adhan na. Sabi niya, tapos na ako nagsala. Sabi namin, paano ko natapos? Katatapos na nag-adhan, dito lang daw dito. Tapos na daw siya nag-intensyon. La. Ang sala, ibada, badaniya, na dapat physical kang magsala. Kagaya rin ng itong ginagawa ninyo, talabul ilm. Kailangan mo talaga mag-effort. Ganon din yung buhayin mong pamilya mo. Part yun ng ibada. Kailangan mong kumayod. Kailangan mong mag-abroad. Kailangan mong gumising ng maaga para may maipakain ka sa pamilya mo. Lahat nito ay pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala kung naging maayos ang intensyon mo. Ganon din may mga ibadah, may pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng salita lang. Kagaya ng pagsabi mo ng, pagbabasa mo ng Quranul Karim. Pagsabi mo ng La ilaha illallah. Isa itong form ng worship, ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wal kalimatu tayyibah sadaqa, sabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yung pagsalita mo ng mabuting salita, isa itong form ng charity, ng pagsamba rin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din kabilang sa uri ng ibada, ang ibada maliyah. Yung pinansyal na pagsamba. Pinansyal na pagsamba. Kagaya ng ano? Gaya ng ano? Taas ang kamay na baliban sa zakah, ano pa? Maliban sa zakah, ano? Taas ang kamay na makakasagot. Ang waqaf, ibada maliyah o hindi? Ibada maliyah. Ang hiba, ang wasiya, ang tabarru', o di kaya ang donasyon, o di kaya ang hadiah. Lahat nito ay mga pinansyal na pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Type, question. Sino makapagbibigay sa akin ng isang uri ng ibada ng kombinasyon siya ng pinansyal at physical na ibada? Aywa? Pwede. Ano pa? Ano pa? Maliban, nabanggit na. Taas ang kamay na sasagot. Ano pa? Maliban sa nabanggit ng brother, ano pa? Type. Meron pa. Ang Hajj, di ba? Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. Tungkulin ng mga tao ang magsitungo sa Hajj sa sino man ang may kaya sa kanila. Ano yung tinutukoy na kakayanan doon? Physical at pinansyal. Kahit pamaskulado ka, kung isang kahig, isang tuka ka lang, makakapag-hajj ka hindi. Baka isipin ng iba sa inyo, pwede kung may libre. Ngayon, nauso ngayon yung scam. Type, ito, challenge ko sa inyo. Ano ang magbigay kayo ng ibada na kombinasyon ng ibada qalbiyya at saka badaniya? Physical at saka sa intensyon. Taas ang kamay. Brother. Ikaw. Unang tumaas ang kamay. Ikaw, brother. Aywa. Sala? Ang sala kailangan ng niya o hindi? Kailangan ng niya. Kailangan ng kilos? Hindi. Kailangan ng kilos. Ano pa?
Saum, pag-aayuno, kailangan natin. Ha? Paano mo ma-prove na ikaw ay nag-ayuno? Pwede ko bang makita ang pag-aayuno mo? Wala, hindi pwede. Who knows na hindi ka kumain? Sino nakakaalam na hindi ka uminom? Hindi mo binuksan ang ref? Sino nakakaalam na hindi ka nakipagtalik sa asawa mo? Sino nakakaalam na hindi ka tumikim ng pagkain? Walang nakakaalam kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya nga sabi nila, ang saum, binukod-tangi siya ng Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng ibadah. Siya lang ang ibinukod-tangi ng Allah subhanahu wa ta'ala na pagsamba. As-sawmu li. Sa akin sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala ang pag-ayuno. Kasi bakit? Walang nakakaalam nito. Kasi ang Hajj, pwede mag-selfie ang tao sa Hajj, hindi. Pwede bang sabihin ng tao, nandito na ako sa Makkah, dito ako sa harap ng Kaaba? Pwede hindi. Ginagawa yun lahat ng tao, di ba? Mga nag-Hajj. Pwede ba na mag-zakat ang tao, mamigay ng zakat, tapos mag-selfie siya? Pwede malaman sa kanya. Ang sala, pwede hindi. Yung tinataas ang kamay gano'n, nagdudua. Minsan doon pa sa Kaaba. Pero pwede bang sabihin ng tao, fasting ako ngayon? Paano ma-prove? Walang nakakaalam kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ganon din isa sa masala na gusto nating malaman dito, ang masamang epekto ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Once na ibang Panginoon ang sinamba ng tao, anong nagawa niyang kasalanan? Anong kasalanan ng tao kapag ibang Panginoon ang sinamba niya? Pinakamalaking kasalanan. Na kapag doon siya namatay, may kapatawaran pa, wala na? Wala na. Lahat ng taong namatay na nakagawa ng shirk, kahit pa siya propeta. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Pinahayag namin sa iyo, O Muhammad, ganoon din sa lahat ng mga naunang mga propeta sa iyo, na kapag ikaw ay nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala, nakagawa ka ng kasalanang shirk, at doon ka na namatay, lahat ng mabuti mong ginawa, mawawalan ng saysay lahat. Kaya nga, nagkakamali yung mga nagsasabi, sabi niya, mahalaga, mabait ka. Kahit na anong relihiyon mo, sabi nila, kahit na anong pinaniniwalaan mo, ang mahalaga, huwag kang manakit ng tao. Huwag kang mang-api ng kahit na sino. Ang pinakamahalaga, ang mabuhay ka sa tauhid, mabuhay ka sa pagsamba, sa tunay na Panginoon na dapat mong sambahin, at mamatay ka rin sa tauhid. Anong sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Pahayag mo, Muhammad, ang aking sala, ang aking pagkatay, ang aking buhay, ang aking kamatayan ay wagas lamang para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Isa sa magiging resulta ng kasalanan na ito, ng taong hindi sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, mawawalan, ipagkakait sa kanya ang kapatawaran, ang maghfira. Inna Allah la yaghfiru ayushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Wala ka ng kapatawaran pa. Kaya nga yung taong namatay na musyrik, bawal na ipanalangin mo pa siya. Khalas, tapos na. Binigyan na siya ng chance ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kahit mo pananay yan, kahit mo patatay yan, hindi mo siya pwedeng ihingi ng dua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ipinagbawal yun sa atin. Kahit si Ibrahim, pinagbawalan ng Allah subhanahu wa ta'ala na ipagdua niya ang tatay niya. Kasi bakit? Tapos na ang chance niya. Binigyan na siya ng pagkakataon na sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Khalas. Yun ang pinili niya. Kaya ipagkakait sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala ang maghfirang kapatawaran. Subalit ang taong kahit na makasalanan siya, subalit kung siya ay namatay sa tauhid, may chance pa rin siyang mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Subalit ang taong nagkasala ng anumang kasalanan maliban sa shirk, patatawarin pa rin siya ng Allah subhanahu wa ta'ala kung nanaisin ng Allah. Tahta al-musyi'a siya. Mapapasa ilalim siya ng pagpapasya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, na masamang epekto ng taong namatay sa kasalanan na ito, ipagkakait sa kanya ang paraiso.
Ang paraiso para lang kanino? Huwag kayong maniwala sa mga nagsasabi na lahat naman natin makakapasok sa paraiso. Sino ngayon makakapasok ng impyerno? Kung lahat natin makakapasok ng paraiso. Ha? Maniwala ka na, sabi nila, sa kung anong gusto mong paniwalaan. Dahil lahat naman natin, malawak sabi nila, malaki sabi nila ng paraiso. Malaki nga. Pero ito ay exclusive sa mga taong namatay, na sila ay namatay sa tauhid, sa pagkilala, sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi al-jannah. Ang sino man ang nagtambal sa Allah subhanahu wa ta'ala katotohanan ay ipinagkait na sa kanya ang jannah. Ganon din, mawawasak ang lahat ng kanyang gawain. Hubutul amal. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an manthura. Lahat ng mabuting ginawa ng mga tao dito sa dunya ipapakita sa kanila ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ito ang ginawa mo, ito, namigay ka ng ayuda. Ito, namigay ka ng nagpakain ka sa mga orphans. Nag-sponsor ka ng mga item, ng mga pulubi. Ito, tumulong ka sa mga nasa bilangguan. Ito, nagbayad ka ng bill ng taong nasa hospital. Pero lahat noon gagawin ng Allah subhanahu wa ta'ala na parang kapirasong alikabok. Mawawalan yung lahat ng saysay kung ang tao ay namatay sa kasalanan ng shirk. Walang tatanggapin sa kanya na kahit na anuman. Dahil isa sa required ng Allah subhanahu wa ta'ala sa pagtanggap niya sa anumang gawain ng tao kapag ang gawain na yun ay inilaan niya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din, ano ang ugnayan, pagkakaiba ng tauhid al-rububiyyah at saka tauhid al-uluhiyyah. Tauhid al-rububiyyah, ya ikhwa, nangangailangan ito ng uluhiyyah. Ang rububiyyah ay nangangailangan ng uluhiyyah. Ano ibig sabihin na nangangailangan ito ng uluhiyyah? Ibig sabihin, kung naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang tagapaglikha. Kung naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, pagmamayari niyang lahat. Naniniwala ka na siyang nangangasiwa ng lahat. Hawak niyang kuman. Kailangan mo pa ring sumamba sa Kanya. Hindi sapat yung maniwala ka lang na siya ang lumikha ng langit at saka ng lupa. Ang required sa iyo ay sambahin mo siya. Kailangan mong lumuhod sa Kanya. Kailangan mo magpatira pa sa Kanya para maging makabuluhan sa iyo ang paniniwala mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Anong dalil? Sinabi ng Allah sa Surah Al-Baqarah, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahida. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. O kayong sangkatauhan, sambahin ninyo ang Panginoon na lumikha sa inyo. At Panginoon na lumikha sa lahat ng nauna sa inyo. Nang sa ganun magkaroon kayo ng taqwa. Alladhi ja'alakum al-arda firasha was-samaa bina wa anzala minas sama. Hanggang sa binanggit ng Allah ang lahat ng mga pagpapalang ipinagkaloob niya sa mga tao na siyang nagpababa sa kanila ng ulan, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang naglikha ng lupa, ng langit. So nangangahulugan na ang paniniwala mo sa tauhid ar-rububiyyah magiging beneficial lamang ito kung sasambahin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa, ang tauhid al-uluhiyyah. Ang uluhiyyah ay naglalaman ito ng rububiyyah. Ibig sabihin, kapag naniniwala ka, sinasamba mo ang Allah subhanahu wa ta'ala, wala kang ibang sinasamba kung hindi siya lamang, nangangahulugan yun na naniniwala ka na ang Allah subhanahu wa ta'ala siya ang Rabb. Dahil walang sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala na hindi naniniwala na siya ang tagapaglikha, na siya ang nagmamayari, na siya ang nangangasiwa ng lahat. Pangatlo, ang rububiyyah ay tinatanggap ng mga musyrikun. Tanggap ito ng mga musyrikun. Lahat ng mga tumangging sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, maging ang mga Kristiyano. Kapag tanungin mo sila, ilan ang Panginoon? Sabi nila 3. Ilan ang Panginoon? Sabi nila ang Ama, ang Anak, Espiritu Santo. Pero sabi mo, sinong lumikha ng langit at lupa? Wala silang masasagot kung hindi ang yung nasa langit.
Pero yung paniniwala nila na yun, yung nasa langit, ang lumikha sa lupa at langit, hindi yung magiging makabuluhan sa kanila, maliban na lamang kung tatanggihan nila ang pagkilala sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala at sasambahin nilang Allah subhanahu wa ta'ala na mag-isa. I hope na-gets niyo ang point natin sa pagkakaiba ng Tauhid al-Uluhiyya at saka Tauhid al-Rububiyya, na ang Tauhid al-Rububiyya nangangailangan ito ng Tauhid al-Uluhiyya. Na once naniniwala ka ng Allah subhanahu wa ta'ala, siya ang Rabb, siya ang Malik, siya ang Mudabbir, siya ang may hawak ng amr, kailangan mong sumamba sa Kanya. Ganon din, kapag naniniwala ka sa Tauhid al-Uluhiyya, understood na ito na ikaw ay naniniwala sa Tauhid al-Rububiyya. Pangatlong pagkakaiba nito, ang mga musyrikun, tinatanggap nila ng Allah subhanahu wa ta'ala siya ang Rabb, subalit hindi ito sapat, maliban na lamang kung sasambahin nila ang Allah subhanahu wa ta'ala. At finally, ang mga naligaw sa Tauhid na ito, Tauhid al-Uluhiyya. Sino yung mga taong naligaw sa bagay na ito? Una, ang mga sumasamba sa mga ribulto. Sino ang mas marami? Ang mga sumasamba sa Diyos-Diyosan o yung sumasamba sa nag-iisang Panginoon? Tanungin ko kayo, ilan ang population ng Pilipinas ngayon? Ilan na tayo ngayon? More than 115 million. Ilan lang ang Muslim? Umaabot sa pinaka-maximum na talaga. Na estimation, 14%. So, ibig sabihin, umabot lang nasa 14 million lang. O di kaya 12 billion. And the rest, sinong sinasamba nila? Ibang sinasamba si Jesucristo, si Mary, yung mga papa, mga santo-santo, Black Nazareth. Ngayon meron ng white, di ba? Meron ng white, wala? Dilawan, meron, wala? Bukas baka meron ng yellow. At araw-araw merong ginagawang na iniimbento ang mga tao na mga Diyos-Diyosan. Sila ang umuukit nito, silang nagdodraw nito, sila rin ang sumasamba doon. Yun din ang sinasamba nila. Sa India, kung i-search mo sa YouTube, subhanallah, meron pa mga tao na kinakain na ng mga, akramakumullah, ng monkey, ng unggoy, yung paninda nila sa palengke, ng mga kamatis, tomato, wala silang pakialam. Dahil bakit? Dahil paningin nila doon sa monkey yun ng Panginoon. Meron pang iba, daga ang sinasamba. Meron pang iba, subhanallah, mahirap ko nang banggitin. Lahat sinamba nila maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din, ang dami nilang ribulto. Ngayon, nagpapataasan sila ng record kung sino ang may pinakamalaking Buddha, pinakamataas na santo. Gumagastos sila ng milyon ang ginagastos nila. Kaya mapalad ka na ikaw na sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang. Ikaw na araw-araw sinasabi mo, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Isipin mo, nasa kamay mo ngayon ang treasure. Pinagkaluban ka ng Allah subhanahu wa ta'ala ng hindi lang 1 kilong ginto. Hawak mo ngayon ang diamante. Hawak mo ngayon ang pinakamalaking biyaya. Ang nakilala mo ang tunay na Panginoon na dapat mong sambahin. Napabilang ka sa mga taong muwahhidun. Napabilang ka sa mga taong walang ibang sinasamba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala lamang. At ito yung dapat nating paulit-ulit na ipanalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. At ito rin yung pinaka-the best na dua. Sheikhul Islam Taymiyyah rahimahullah, pinagmasdan ko, sabi niya, ang lahat ng dua
At wala na, sabi niya, the best pa na dua, nahihigit pa kumpara sa pagdua sa Allah ng patnubay, ng guidance. At ito, sabi niya, ang napapaloob sa Suratul Fatiha, na 17 times na obligatory tayong basahin ito. Hindi magiging tanggap ang ating sala kung hindi natin masabi ang ihdinas siratal mustaqim. Kaya mapalad ang mga sila na nagpapatira pa lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Out of 115 million na nakatira sa isang maliit na bansa, isa ka sa mga sumasamba sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ba ito ni'ma? Hindi ba ito blessing? Hindi ba ito biyaya? Isa itong pinakamalaking biyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala. Punta ka ng Punta ka ng China. Ilan ang population ng China ngayon? Hindi milyon ang pinag-uusapan. Billion. Pumunta ka ng Africa. Punta ka ng Europe. Ilan yung mga taong hindi nila kilala ang Panginoon nila? Ha? Punta ka ng Southeast Asia, Cambodia, anong mas marami? Muslim o hindi? Punta ka ng Thailand, anong mas marami? Muslim o hindi? Pumunta ka ng Vietnam, sinong mas marami? Kaya magpasalamat ang sino man na pinagpala ng Allah subhanahu wa ta'ala na walang ibang sinasamba kung hindi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din naligaw sa Tauhid al-Uluhiyya ang mga sumasamba sa libingan. Meron mang taong ganon? Meron. At napakarami nila. Ang nakapagtataka pa, yung mga sumasamba sa libingan, araw-araw nilang sinasabi ang La ilaha illallah. Nagsasabi ng La ilaha illallah, pero kapag nagkasakit ang anak nila, dinadala doon sa shrine, doon sa yung tampat na tinatawag. Kapag nagka-trouble sila, nagka-problema, may kagipitan, pumupunta sa taong nasa libingan. Mahal naming lolo, ngayon ang apo mo mag-i-exam na, board exam na. Ikaw na ang marunong na tulungan mo siyang makapasa. Ano yun? Dua o hindi? Anong kayang gawin ng lolo mo na yun? By the way, sa Christian, ganun din palang ginagawa nila sa di ba? Araw ng mga patay. Totoo? Ganun, kinakausap nila yung patay, di ba? Ngayon ko lang din nalaman na yung mga Kristiyano sa araw ng mga patay, sa Holy Week, ganun daw, kinakausap yung mga patay. Ibig sabihin, sumasamba pa rin sila sa taong namatay na. Ganun din ang mga Sahara, mga Salamangka. Kabilang sila sa mga naka-violate sa Tauhid al-Uluhiyya. Kasi bakit? Dahil sumasamba sila sa Satanas. Walang Salamangka ang hindi humihingi ng tulong, ng rescue, ng assistance, galing sa Satanas. Walang magician ang hindi humihingi ng tulong galing sa Shaitan. At hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na buhayin niya tayo sa Tauhid at mamatay rin tayo sa Tauhid. Hingin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala na gawin niya tayong matatag sa pagsamba sa Kanya at huwag niya tayong ilihis sa daan ng mga taong niligaw niya. At yun ang sinasabi natin sa Suratul Fatiha, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Meron tayong short na bago yung quiz natin, meron pa tayong isang slide. Mahalaga ito, importante ang slide na ito. Paano pinigilan ng Islam ang lahat ng daan tungo sa shirk, subhanallah. Ang Allah subhanahu wa ta'ala hindi nagkulang sa atin ng kahit na anuman. Ipinahayag niya sa atin kung sinong dapat nating sambahin, kung paano tayo sasamba sa Kanya. Nagbigay din siya sa atin ng babala laban sa shirk. Ganon din ang mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. At pinigilan din sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng daan na maghahantong sa shirk. Ganon din ang mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Isa na doon, ipinagbawal sa atin ang pagmamalabis sa mga salihin. Ang Allah subhanahu wa ta'ala, ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbigay siya sa atin ng warning. Iyakum wal ghulu. Iwasan ninyo ang pagmamalabis. Fa innama ahlaka man kana qablakum al ghulu. Walang ibang nakasira sa mga nauna sa inyo kung hindi dahil sa pagmamalabis nila. Historically speaking, bakit nagkaroon ng pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala? Anong dahilan? Anong dahilan bakit nalunod sa baha yung mga sakop ni Nuh alayhi salam? Dahil dito. Dahil sa pagmamalabis. Lahat ng tao noon,
Sa panahon ni Adam alayhi salam, sa loob ng 10 century, 10 qurun, lahat nila ay sa tauhid. Lahat nila ay nabuhay na wala silang ibang sinasamba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Subalit kalaunan, namatay yung mga taong palasamba sa kanila, mga relihiyoso. So, nung namatay yung mga relihiyoso na yon, sabi ng mga nagmamahal sa kanila, nadala sila ng emosyon, mga emosyonal, sabi nila, maganda, i-drawing natin yung pagmumukha ng mga ninuno natin na palasamba sa Allah para every time na makita natin sila ay ma-encourage din tayong sumamba. Ginawa nilang inspirasyon yung mga ninuno nila na namatay na. So, nag-umpisa silang mag-ukit. Kuha sila ng isang kahoy at doon ihugis nila yung picture ng yung ninuno nila na palasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. At hindi pa nila sinasamba yun. Ang gusto lamang nila ay magbigay sa kanila yun ng inspirasyon, ng encouragement. Hanggang sa namatay yung mga taong nag-ukit na yun. Nag-drawing na ng mga itsura nila. Nung namatay yun, sumunod yung mga next generation, doon na pumasok siyang syaitan. Alam ba ninyo, sabi ng syaitan, yan ang sinasamba ng mga ninuno ninyo. At doon nag-umpisa ang pagsamba, pagkilala sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Hanggang sa nadala pa yung ibang mga santo na yon sa Makkah. Yung Allat, Al-Uzza, ang Manat, na nakapalibot sa Kaaba. Minana yun ng minana. Paano nangyari yun? Paano nangyari? Samantalang nalunod na yung lahat ng tao. Ang nag-survive na lang nakasama ni Nuh ay yung mga sumakay sa bangka, di ba? So lahat ng mga musyrik ay patay na. Paano dumating sa Makkah yung mga rebulto na yun? Dahil yung mga nag-survive, inulit na naman nilang history. Yung mga nag-survive na sumakay sa bangka ni Nuh alayhi salam, after nilang makasurvive, dumating pa rin yung generation na nag-ukit na naman, nag-drawing na naman sila. Dahil emosyonal ang tao. Kapag may namatay, yun. Saka mag-iiyak-iyak. Mama namin, papa namin. Samantala, ang tigas ang ulo niya nung buhay pang magulang niya. Ang pinaka-the best, magdua ka sa magulang mo. Magbigay ka, maglaan ka ng wakaf, ng endowment sa kanila. Kung talagang mahal mo sila. Magpatayo ka ng masjid para sa kanila. Doon may buhos ang emosyon mo. Huwag yung maglagay ka ng poster, ng litrato nila. Hindi pwedeng ganun. Pagmamalabis yun. Kahit pa yan mga sheikh, kahit pa yan mga ulama, kahit pa palasamba, kahit pa scholar, ipinagbawal sa atin ang magmalabis sa kanila. Dahil isa yan sa mga daan na maghahantong sa pagsamba, pagkilala sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang fitna sa mga libingan. Ang libingan ni ikhwa, napaka-sensitive ng Islam pagdating sa libingan. Pinutol ng Islam ang lahat ng daan. Bawal na magpataas ng libingan. Bawal na gawaan mo siya ng bahay-bahay. Kapag tataka sa bahay ng mga ang libingan ng Muslim, maliit lang, simple lang. Pero ang libingan ng mga hindi Muslim, napakaganda niya sa labas. Pero sa ilalim niya ay napakasikip. Pero ang libingan ng Muslim, maliit, although maliit, subalit dahil sa amal salih na ginagawa ng isang Muslim, lumalawak siya, gumaganda siya. Dahil sa mabuting ginawa nila nung panahon na buhay pa sila. Ganon din sa fitna ng kubur, yung magtirik ka ng kandila. Ganon din yung isa sa fitna ng kubur, yung magdua ka sa mga taong namatay na. Kabilang sa fitna ng libingan, yung gawin siyang masjid. Magtawaf sa libingan. Doon magkatay. Lahat nito ay pinutol ng Islam. Lahat nito ay pinagbawal ng Islam. Pwede kang bumisita ng libingan, subalit wala kang gagawin doon kung hindi ang ipagdua mo sila na sana patawarin sila ng Allah subhanahu wa ta'ala, kaawaan. Sumunod ka sa paraan ng pagbisita ng Rasul sallallahu alaihi wasallam na ang binasa niya, Assalamu alaikum ahlad diyar wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Nas'alullah lana wa lakum al-afiyah. Sila ang makikinabang sa iyo sa pagbisita mo sa kanila. At wala kang mapapala. Maliban na lamang sa magkakaroon ka ng ibra.
ng lesson, makaka-realize ka na time will come, kung anong narating nila, mararating mo rin. Mag-benefit sila sa dua mo, ikaw rin sa pagbisita mo sa kanila, matatauhan ka. Kaya nga, in-encourage tayo na magbisita sa libingan. Ala inni nahaytukum an ziyaratil qubur, ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah. Dati pinagbawal sa inyo, sabi ng Rasulullah, ang pagbisita sa libingan. At ngayon, ipinapahintulot ko na sa inyo dahil ito ay nagre-remind sa inyo patungkol sa kabilang buhay. Hindi tayo pumunta sa libingan para magtirik ng kandila, para doon magdua, para gawin, doon tayo magsala. La. Pumupunta tayo doon para tulungan natin yung mga taong namatay. Dahil sila, putol ng transaction nila sa dunya. Wala na silang magagawa pa. Cut ng lahat. May mapapakinabangan lang naman sila kung merong magdua sa kanila. Ya Allah, patawarin mong tao na ito na sa libingan. Ya Rab, ano man ang nagawa niya ay patawarin mo siya. So doon, may chance siya na mapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ya ikhwa. Kabilang sa fitna ng kubur, ang gawin itong lugar para magsala. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni nahaytukum an dhalik. Ganun din ang pagtatayo sa ibabaw nito ng gusali. Ang iba, masya-Allah, akala mo ano? Akala mo palasyo. Yung iba naging ano na, naging isa sa mga wonder of the world. Yung Taj Mahal, di ba? Sabi nila kaya daw na-build yan dahil sa historically libingan siya. Ganun din ang paglalakbay para bumisita sa libingan. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam sa isang hadith, huwag kayong maglakbay upang sumamba liban sa 3 masjid. La tushaddu ar-rihal illa ila 3 masajid. Walang masama na mag-travel ka. Subalit kung mag-travel ka para sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, bawal yun. Sabihin mo, pupunta ako sa Quiapo para sumamba sa Allah. Bawal yun. Pero merong 3 places na pwede mong puntahan ng intention mo ay sumamba. Ano yun? Anong 3 places yun? Anong lugar yun? Ang Makkah, Masjidil Haram sa Makkah, Masjidil Nabawi at saka Masjidil Aqsa. Maliban sa 3 lugar na ito, hindi mo pwedeng puntahan. Hindi ka pwedeng maglakbay papunta doon na ang intention mo ay sumamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Limbawa, sabihin mo, ngayong bakasyon, ngayong 2025 summer vacation, pupunta ako ng Simunul, Tawi-Tawi. Anong meron doon? Doon na itayo ang kauna-unahang masjid sa Pilipinas. Doon ako magsasala ng 100 raka. Ano yun? Tama ba yun? Hindi. Yun ang ipinagbawal sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganun din sa pagtatayo ng gusali. Sinabi niya, la tada' timthalan illa tamastah. Inutusan niya si Ali na lahat ng mga santo-santo ay dapat na wasakin. Wala qabran mushrifan illa sawaita. Lahat ng makita mo, sabi niya kay Ali na nakaangat na mga libingan ay dapat naka-flat siya. At ganun lang ang libingan ng lahat ng mga propeta dapat. Maging ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Sino sa inyo ang nakita niya ang picture ng libingan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam? Yung illustration lang. Kung ano ang libingan sa Baqi', kung nakita niyo yung libingan sa Baqi', ganun din ang libingan ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ganun din ang libingan ni Abu Bakar, ganun din ang libingan ni Umar. Yung qubba na nakikita ninyo, hindi yan kagagawa ng mga sahaba. Hindi yan kagagawa ng mga imma. Ang gumawa niya ay yung mga sufi na dati nilang na-control ang Madina, nasakop nila noon ang Madina sa panahon ng mga Ottomans. Ganon din ang isa sa mga pintuan na sinara ng Islam, ang paggaya sa mga musyrikin. Pinagbawal sa atin na gumaya sa kanila. Maliwanag ang utos sa atin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, khaliful musyrikin. Iba tayo. May identity tayo. Hindi yung kung mag-celebrate sila ng New Year, magpaputok ka rin. Mag-December sila, doon din, makidispiras ka rin. La.
iba ang Muslim. Meron tayong sariling Eid, meron tayong sariling identity, meron tayong sariling pamamaraan ng pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pinutol ng Islam yung panggagaya-gaya sa kanila dahil maghahantong yun sa pagsamba mo sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang pag-uukit at yung tinatawag na at-taswir. Yung mga nag-uukit-ukit ng mga may buhay, hayop man, o di kaya tao, ipinagbawal yun sa Islam. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, nung ikinuwento sa kanya ng isa sa mga asawa niya na pumunta sa Habasha, yung nakita nila doon ng mga tao na maraming nakadekor sa moske nila, maraming mga santo-santo, sabi niya, ulaika idha mata fihim ar-rajulu salih banaw ala qabrihi masjidan wa sawwaru fihi tilka as-suwar. Ulaika shirarul khalqi 'inda Allah. Sila na yung pinaka-worst na mga tao sa mata ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga taong nag-uukit. Yung mga taong dinodrawing nila yung mga kapwa nila tao. At nilalagay nila sa mga masjid. Ganon din isa sa sinara ng Islam na pintuan ng shirk, ang mga shirkul alfaz. Yung mga shirk sa salita. Kagaya ng ang panunumpa sa ibang Panginoon maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang pagpapantay sa kapahintulutan ng Allah subhanahu wa ta'ala sa ibang kapahintulutan. Yung sasabihin mo, Masya Allah wa syi'ta. Isang araw may dumating kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na isang lalaki at sinabi niya, Ya Rasulullah, Masya Allah wa syi'ta. Sinita siya ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, bal Masya Allah wahda. Ganon din ang pagsabi na ito o iyan ay gawa ng iba. Yung sasabihin mo na ito ay gawa ng ganito, na yung mga naniniwala sa mga horoscope. Kaya nagkaano, kaya nagkalindol dahil sa zodiac sign na ganito, dahil sa yung mga sa bituin na ganito. Kaya may nangyaring ganito sa lupa dahil sa bituin. Pinagbawal yun ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa amma man qala mutirna binawi kada wa kada, yung mga tao na nagsasabi na kaya nagkaulan dahil sa kapahintulutan ng ganitong bituin sa langit, sila ay nakagawa na ng isang pagtatambal sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganun din ang shirk sa gawa. Lahat nito sinara ng Islam, katulad ng pagsuot ng mga kwintas, mga tamaim bilang panangga. Minsan may makikita ka sa mga sasakyan, lalo na mga sasakyan ng yung mga trailer trucks, mapapansin mo may telang itim, di ba, sa likod? Para ano daw? Para malayo sa aksidente, para ang iba sinusulatan pa ng ayat Quraniya. Kahit pa yan ang nakasulat Quran, shirk pa rin. Ganon din yung mga anting-anting, yung mga ajimat. Lahat nito sinara ng Islam. Lahat nito ay pinagbawal ng Islam. Para ang tao ay hindi magdepende, hindi aasa kung kani-kanino. Ang puso mo ay dapat dedicated lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ganon din ang gawain ng albularyo o manggagamot. Hindi ka pwedeng pupunta sa mga yung mga minamagic lang. Yung panggagamot. Hindi mo alam, saan ba yung nakagraduate, saan ba yung nakapag-aral. Ganon din yung mga at tasyaom. Ipinagbawal sa Islam yung mga masamang pangitain. Hindi pwede na sabihin mo na yung mga pamahiin noon na kapag may nabasag na pinggan, kapag may nagwalis sa gabi, kapag may bawal bumili ng asin, sabi nila sa gabi. Lahat ng mga ito, pinutol ng Islam lahat. At tatayyur, pinutol ng Islam yung titingnan nila yung saan tatakbo ang ibon. Bibiyahe tayo ngayon o hindi? Tingnan natin. Saan pupunta ang ibon? Magpalipat tayo ng kalapate. Pupunta siya ng kanan? Sige. Larga. Pupunta ng kaliwa? Saka na. Asawahin ko si fulana o hindi? Magpalabunutan muna tayo. Walang ganun sa Islam. Fa idha azamta, fatawakkal ala Allah. So yan ang ilan sa mga pinutol ng Islam
na mga bagay na maghahantong sa ashirk. Ganon din ya ikhwa. Isa sa pinakamalaking pinutol ng Islam na maghahantong sa shirk, ang bagay nito, ang tawassul. Ha? Alam ba ninyo, lahat ng sumasamba sa ibang Panginoon maliban sa Allah, maging yung mga nagkiklaim na Muslim, ito yung ginagawa nilang ginagawa ng pang-justify nila, ang tawassul. Punta ka sa yung mga naggaganon. Gets nyo na? Ha? Kapag tanungin mo sila, bakit nyo sinasamba si Ali? Bakit nyo sinasamba si Hussein? Ito ang dahilan nila. Yung mga pumunta sa libingan, bakit kayo pumunta dyan sa libingan? Ito ang dahilan nila. Kami, sabi nila, makasalanan kami. Pero yung mga tao na ito, mga santong mga tao ito, kapag kami nanalangin ng diretso sa Allah, malaking possibility na hindi matanggap ang aming dua. Marami kaming atraso sa Kanya. Pero kapag nagdua kami, dinaan namin sa mga tao na ito, sigurado. Siguradong jackpot. Pero siguradong narka. Kasi yun ay pinutol sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Wa idha sa'alaka ibadi anni, fa inni qarib. Kapag tinanong ka, O Muhammad, na mga alipin ko patungkol sa akin, ako ay napakalapit lamang sa kanila. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Idha sa'alta fas'alillah, wa idha ista'anta fasta'in billah. Ang Rasul sallallahu alaihi wasallam sa maraming pagkakataon, hinikayat na tao na sumamba lamang sa Kanya, manalangin lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang shirk, nahati ito sa shirki, bid'i, at yung pinapahintulot na tawassul. Kasi, bakit natin ito dapat na talakayin? Dahil meron silang dalil sa Quranul Karim. Sa Suratul Ma'idah, ano sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha wabtaghu ilayhi alwasilah. Lahat nila ginagamit ang aya na ito. Kahit saan ka pumunta, yung mga sumasamba sa kapwa nila tao, sumasamba sa mga nasa libingan, yung mga sumasamba sa mga propeta, sumasamba sa mga sahaba. Ito ang ginagamit nilang aya na dalil. Pero ano ang tamang tawassul na pinapakahulugan ng verse na yun sa Quranul Karim at ano yung maling practice ng tawassul? Unahin natin ang shirk na tawassul. Ang shirk na tawassul, ito ay ang panalangin sa mga patay maliban sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pupunta ka sa libingan ng isa sa mga namatay at sabihin mo sa kanya, O mahal na wali ng Allah subhanahu wa ta'ala, inihiling ko sa iyo na pagalingin mo itong sakit ko. Yun ang shirk na tawassul. Samantalang ang bid'a na tawassul, ito ay ang pagtawassul sa Allah sa paraang hindi ipinag-utos ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung kikilalanin mo na, sabihin mo na, ang tao na ito, isa siya sa mga makakatulong sa atin na may paparating natin ang ating panalangin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pagkakaiba niya sa shirk ng tawassul, yung maniwala ka na yung taong namatay na yung may kapangyarihan siya na ibigay sa iyo ang hinihiling mo. Pangatlong ipinapahintulot na tawassul ay yung tawassul sa pamagitan ng pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano yung sabihin nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala, walang masama na manalangin tayo sa Kanya sa pamagitan ng pananampalataya sa Kanya. Sabihin mo, Ya Allah, ako'y naniniwala sa iyo. Ya Rab, naniniwala ako sa mga sugo mo. Naniniwala ako sa mga banal na kapahayagan. Naniniwala ako sa huling araw, sa qada wal qadar. Kaya tulungan mo ako, Ya Allah, na malutas itong problema ko. So ipinagdua mo, nagdua ka sa Allah sa pamagitan ng pananampalataya mo sa Kanya. Walang masama sa ganun. Anong dalil? Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina. So sa pamagitan ng pananampalataya namin sa Allah, Ya Allah, patawarin mo kami.
Rabbana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna an sayyi'atina wa tawaffana. Tayyib. Ganon din sa pamamagitan ng gawaing mabuti. Walang masama na magdua ka sa Allah subhanahu wa ta'ala, Ya Rabb, sa pamamagitan ng aking mga charity, sa pamamagitan ng aking naiambag sa relihiyon mo, tanggapin mo ang panalangin ko sa iyo na mangyari ang ganito. Walang masama sa ganun. Anong dalil niya? Yung 3 tao na pumasok sa isang kuweba na bumagsak yung malaking bato na natakpan yung pintuan ng kuweba na yun. Na ano sila? Na-stuck sila sa loob ng cave. So anong ginawa nila? Ang bawat isa sa kanila ay binanggit niya kung ano yung pinakamagandang nagawa niya sa buhay niya for the sake ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ang isa sa kanila sa pamagitan ng birrul walidain. Ang magulang niya, kailanman ay hindi niya inunahan sa kahit anumang bagay. Hinihintay niya, pinapauna niyang makakain ang magulang niya. Kapag may nakolekt siyang gatas, ang pinapauna niyang pinapainom ang magulang niya. Dahil sa tindi ng pagmamahal niya sa magulang niya, ginawa niya yun lillah subhanahu wa ta'ala. At nabuksan yung pintuan. Ganon din yung pangalawa sa pamagitan ng pagiging ng iffa, ng pagiging marangal niya na tao, na kahit na pinagbigyan na siya ng babae na yun, na gusto niyang makipagtalik sa kanya, subalit dahil sa niriman siya about sa Allah subhanahu wa ta'ala, sinakripisyo niyang lahat ng pinagkalob niya sa tao na yun, sa babae na yun. Lillahi subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo, ano yun? Yung tao na meron siyang ajir, meron siyang utusan na tao na hindi niya nakuha yung bayad niya dahil umalis na siya. So ang ginawa niya, pinarol niya yung pera ng tao na yun. Inalagaan niya hanggang sa dumami yung kambing niya. Instead na isang kambing lang ibabayad niya sa tao na yun, sa utusan na yun, dahil sa umuwi na siya, inalagaan niya, pinarami niya ng pinarami, at nung bumalik yung tao na yun, sabi niya, saan ang bayad ko? Sabi niya, lahat ng nakikita mo mga kambing na yun, ng mga hayop na yun, sa iyo yung lahat. Sabi niya, Ya Allah, kung ginawa ko man yun for the sake mo, alang-alang sa iyo, fafruj anna ma nahnu fi. Buksan mo sa amin niya, ang kuweba na ito. At lahat nila nag-survive. At yun ay isa sa mga dalil na walang masama na magdua tayo sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamagitan ng ating mga mabuting mga gawain. Ganon din sa pamagitan ng asma ng Allah subhanahu wa ta'ala, mga pangalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi niya sa Quran Karim, "Walillahi al-asma'ul husna fad'uuhu biha." Ang Allah ay merong mga magagandang mga pangalan, kaya manalangin kayo sa Allah sa pamagitan ng mga pangalan niya. Ano ibig sabihin nito? Kapag humingi ka ng maghfirah, sabihin niya, Ya Ghaffar, ighfirli. Ya Allah na mapagpatawad, patawarin mo ako. O ikaw na Panginoon na maawain, kaawaan mo ako. Panginoon na namimigay ng panustos ng tao, dagdagan mo ang rizki ko. Ya Razzaq, urzuqni. Ya Karim, akrimni. Ganon din sa pamagitan ng kanyang mga katangian. Ikaw na Panginoon ko, o ikaw na walang hangganan ng kanyang habag. Ya Wasi' al-Maghfirah. O Panginoon na nakakaalam ng lahat, pagkaluban mo ako ng kaalaman. Ya Rab, bigyan mo ako ng magandang desisyon sa bagay na ito. Ikaw ang nakakaalam ng hindi nakikitang bagay. Alam mo ang magiging kinabukasan ng lahat. Kaya turuan mo ako, gabayan mo ako, Ya Allah, na magkaroon ng magandang desisyon sa buhay ko. Walang masama sa ganun. Ang masama lang, yung una at saka yung pangalawang uri ng at-tawassul, ang tawassul asyirki at saka tawassul al-bid'i. Ganon din, isa sa ipinapahintulot sa atin ang paghingi ng dua mula sa isang taong saleh. Halimbawa, pupunta ka kayo sa Zomer, Ustads, wag mo akong kalimutan every time na manalangin ka. Binata pa ako hanggang sa ngayon, problema. Ilang taon na ako nagdudua sa Allah. Kaya kung pupunta ka ng Makkah, huwag mo akong kalimutan. Anong hukuman ng ganun? Walang masama. Bishart, yung tao na yun ay buhay, at saka yung tao na yun, ang hihingin mo sa kanya dua, ipagdua mo ako, walang masama sa ganun. Hindi yung that niya, hindi yung buhay niya. Hindi kagaya ng ginagawa ng iba, hinihimas-himas yung
yung wali na kinikilala nila na may kapangyarihan, tapos minamagic ginagano, no? Parang nakukurente, ha? Parang sanggoko na ano, ha? Na may power na ano, kaya nilang magbigay ng anumang gusto nila. Yung ganun, hindi pwede ang ganun. Pero yung hihingi ka sa kanya, na ipagdua ka niya, walang masama sa ganun. Dapat isa siyang saleh, matinong tao. O di kaya, at saka dapat buhay siya. Hindi siya patay ng tao. Ha? Huwag kayong pumunta kayo na nasa libingan na siya, pero ngayon buhay pa siya, puntahan nyo na siya. Ustads, pautang ng pera dyan. Walang masama sa ganun. Ha? So, ito yung mga ipinahintulot sa atin na uri ng tawassul. Kagaya ng ginawa ni Umar ibn Khattab radiyallahu ta'ala an, na lumapit siya kay Al-Abbas. At isa rin ito sa mga dalil ng mga sila na nagdudua sa mga taong patay na. Ginagamit nilang dalil, kaya kami sabi nila na nananalangin kay Propeta Muhammad, sa libingan ni Propeta Muhammad, sa libingan sabi nila ng mga ibang mga sahaba. Dahil mismo si Umar, ginawa niya ito, na-practice niya ito. Ang nakasaad sa hadith, si Umar, lumapit siya kay Al-Abbas na tiyuhin ng Rasul sallallahu alaihi wasallam. At sabi niya, sa panahon ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, humihingi kami ng ulan sa Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan niya. Pumupunta kami kay Propeta Muhammad na ipagduan niya kami sa Allah subhanahu wa ta'ala na magpaulan ng Allah. At ngayon, patay na ang Rasul sallallahu alaihi wasallam, ikaw ya Al-Abbas, ang magdua sa amin na magpaulan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tingnan nyo, may dalil sila. Pero, ang hadith na ito, sahih, subalit hindi ito para sa kanila. Ito ay kontra sa kanila. Dahil bakit? Si Umar, nung pumunta siya kay Al-Abbas, buhay si Abbas o hindi? Buhay. At anong hiniling niya sa kanya? Hiniling niya sa kanya na magdua sa Allah. Kanino siya humingi? Sa Allah pa rin. Pero sila, pumupunta sila sa taong namatay at naniniwala sila na may kapangyarihan yung tao na yun kung ano ang mayroong kapangyarihan na meron din sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya hindi nila pwedeng gamitin na dalil ang hadith ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala an. Meron tayong short quiz na magtuturo ako ng random na lang. Gustong sumagot ay taas ang kamay. Number 1, ang paniniwala sa Allah ay nangangahulugan lamang ito ng paniniwala sa kanyang kairalan. Tama o mali? Ha? Tama o mali? Mali. Type. Ang fitra, ang siyang natatanging magpapatunay hinggil sa kairalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Yung nandun sa pinakalikod, nakasalamin. Tama o mali? Kita mo hindi? Brother. Ang tama 1. Ang mali 2. Ano? Saan dito? Sa 1 o 2? Anong sagot? 1? Tama ba o mali? Tamang sagot na hindi. Ang fitra, ang siyang natatanging magpapatunay hinggil sa kairalan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tama ba? Na fitra lang magpapatunay? Ano ang magpapatunay? Ilan ang magpapatunay? 4, bilanggit natin, di ba? Ang fitra, ang akal, ang isipan, ang his, pandaman ng tao, yung nararamdaman ng tao, at yung asyar, ang batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Tayo pangatlo, ito brother, sa likod. Aywa? Ang tawhid ar-rububiyyah ay walang ibang magpapatunay nito kundi ang logic. Tama o mali? Mali, Hasan. Tayo, sino? Ito brother, sa likod niyo, Sads. Ikaw. Yes. Pangapat, ang mga kagustuhan ng Allah na kauniya, al-amrul kauni ay maaring mangyari at maaari din itong hindi mangyari. Tama o mali? Mali, Hasan. Dahil ito ay irada syar'iyya. Kung minsan nangyari, kung minsan hindi nangyari. Taib. Next, ito, sa dulo. Number 5, ang mga kagustuhan ng Allah na syar'i ay maaari itong mangyari at maaari din itong hindi mangyari. Tama o mali? Tama. Kabilang sa mga ibada, al-badaniya ay ang ikhlas. Yung brother na nagka-camera. Tan Morbs.
Ha, tama o mali? Badaniya. Tama ba na ikhlas? Ang sample niya? Sagot ay mali. 5. Next. Sinong sasagot? Brother. Number 6. 7. Ang Hajj ay kabilang sa mga ibada maliya. Tama o mali? Ha? Ibada al-maliya. Tama o mali? Pwede siyang maliya, di ba? Pwede rin siyang badaniya. Kung halimbawa, ano ka? Kung halimbawa, mayaman ka, may pera ka, qualified ka na mag-Hajj. Kabilang sa mga ibada, al-qawliya ay ang pagbabasa ng Quran. Yung katabi mo, Brad, katabi mo, aywa? Ikaw? Kabilang sa mga ibada, al-qawliya ay ang pagbabasa ng Quran. Tama o mali? Tama. 5. Yung sa harapan mo. Ang namatay sa Shirkul Akbar ay makakapasok pa rin sa Jannah kung wala siyang inaping iba. Tama mali? Mali. 5. Sunnah na tayuan ng gusali ang libingan ng mga salihin. Katabi mo. Tama mali? Last question, number 10. Sunnah na tayuan ng gusali ang libingan ng mga gusali. Ang libingan ng mga salihin, ng mga matitinong tao. Mali, ahsan. Meron pa ditong question, meron pang pangalawang asila. Kayo na ang sasagot dyan, ha? Yan, tamrin ninyo, sagutin nyo sa bahay. Bukas inshallah subhanahu wa ta'ala, kukunin natin ang pangalawang lesson. I hope na natutunan kayo sa araw na ito. Jazakumullah khairan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.